Pagkatapos lumingon siya sa kanyang likuran. Pero huli niya nang makita ang malaking kamao ng hari na malapit nang tumatama sa kanya. At ayon na nga sapul sa pisngi ang taong bakal sa lakas ng pag-atake ng hari na Yopi ang tinamaan nito. Ito ay magiging mas mahirap kaysa sa naisip ko, sambit ng hari sa kanyang sarili. Bastard ka! Paano ka makakatayo ng normal pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Hinding-hindi na kita hahayaang tumayo, sambit niya pa sa hari habang sumusugod ito gamit ang dalawang kamaong bakal nito. At ayan na nga ang pag-atake niya ng sunod-sunod sa hari na may bilis sa pag-atake, at makikita dito na masasabayan ng hari ang bawat pag-atake ng lalaki sa kanya kahit panay salag ang ginawa niya. Hanggang sa ipinakita sa kung paano napipigilan ng hari ang bawat pag-atake ng lalaki. Samantala parang naiinis ang lalaki sa kung paano masasabayan ng hari ang bawat pag-atake niya sa hari. Paano niya nagagawa ang lahat ng ito sa isang kamay? Nakasuot ng armor. Ang galing mo gumawa ng mga kalokohan. Kayong mga tao talaga sambit ng hari sa kanyang sarili. Pagkatapos gumagawa siya ng pag-atake gamit ang pagsipa ng kanyang paa. At nag-turn around pa ito para sa kanyang rainbow kick na pagsipa sa taong bakal. Kaya naman sapul sa ulo ang taong bakal sa ginawa niyang rainbow kick. Pagkatapos nag-ruling pa ito sa pag-ikot mula sa itaas para mapag-atake pa siya gamit ang paghampas ng kanyang kamay. Samantala parang nahihilo na ang taong bakal sa mga bawat pag-atake ng hari sa kanya. Sa loob ng 3 buwan. Kaya huwag mong subukang itaas ang iyong ulo. Habang nakahanda na ang pag-atake ng hari gamit ang kamao nitong may kapangyarihanong dala. Kapangyarihan, bilis, at mapangwasak na kapangyarihan. Naiinis ako sa kanilang lahat. Sambit ng taong bakal. Samantala naguguluhan ang taong bakal kung sino ba itong batang ito. Tanong niya sa sarili. At ayon na nga ang pag-atake ng hari sa taong bakal kaya sapul na naman ang ulo nito at binaon pa sa sahig. Ang lakas na ito ay wala ito sa antas ng tao, habang maraming tumalsik na mapulang tinta. Tapos na ikapa ni Big Wu habang nakatingin sa makapal na usok na nakapalibot sa dalawa. Hanggang sa lumitaw sa usok ang katawan ng taong bakal habang nakabaon pa ang ulo nito sa sahig. Ginagawa niya ito ng napakatalino, kahit pagkatapos ipinakita ang kamay ng hari at ikinuyom ng hari hudyat na panalo siya sa laban. Mas mahina na yata siya kaysa dati. Sambit ng hari sa kanyang sarili ayon sa kanyang nasaksihan. Ay nako, Yang Renim, sambit pa ni Big Wu, na surprise talaga siya. Bakit ang mga tao ay nagsusuot ng baluti? Ang baluti ay ang damit ng mortal, ikanya dito kay Big Wu. Hindi mo ba naisip na ito ay lubhang kakaiba? Ito ay para lamang sa proteksyon, paliwanag ni Big Wu sa hari. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang Hulk sa mundo ng mga tao. Ang mga tao ay nagpupumilit na protektahan ang kanilang sarili. Lumaban ka lang, bakit kailangan mong magsuot ng armor? Tanong ng hari sa Big Wu. Yang Renim. Ang mga tao ay natural na mas mahina kaysa sa mortal, paliwanag niya pa ulit sa hari. Nang tumawid ang Hulk sa River Styx, nakagat sila ng mga makaliskis na halimaw. Tumakbo sila ng daan-daang taon, ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ang pagkadurog. Nagtanim din sila ng mga timbang na hanggang 100 pounds. Sa tuwing matatapos ang krimen. Mahusay at pinarusahan ng mahabang panahon. Ang mas marami, nakahihigit sa tao. Gayunpaman, ang ilan sa mga namatay ay nagsisi. Sa pamamagitan ng pagpapahiram ng kanilang baluti sa mga tao. Ito ay kung paano nakuha ng mga tao ang kakayahang labanan ang mga patay. Karamihan sa kanila ay naging mga tagapangasiwa at nakipaglaban sa mortal, o tulad ng naunang gwardya, may ibang direksyon sila. Bakit ganyan ang facial expression mo? Tanong ni Big Wu sa hari na pinipigilan ang pagtawa. Ang baluti ay isang hindi maiiwasang pagpili. Sabihin mo lang sa isang paraan. Direkta. Si Yumura-nim ay hindi karaniwang hanggang sambit ng slime nakita. Nung ang nim, sambit ni Big Wu sa slime. Matagal na kitang hindi nakikita. Big Wu. Pagbati ng slime sa Big Wu. Kamangha-manghang ito ay matagal na. Ilang taon na ang nakalipas. Sa tingin ko ito ay 0.300 taon na ang nakakaraan. Mahalaga. Ano ba, Nomang?
Magkakilala ba kayo? Tanong ng hari. Hindi ka nakilala ni Ymir. Haha, well, it's been, matagal na. Paano ko siya makikilala? Tao siya, tao. Sigaw niya sa mga ito. Ni hindi ka tao. Ngunit sino siya? Ah, hello. Ako si Lee Jiwo. Pagpakilala niya sa kanyang sarili na may ngiti. Sangkatauhan. Hindi ba siya ang ating tagapangasiwa? Tama. Sasama ka ba kay Ymir? Anong nangyari? Medyo mahaba para ipaliwanag. Ngunit ngayon, siya ay nasa isang katulad na sitwasyon sa akin. Diyos ko, ang cute. Simpat siya. Bakit ka nakikiramay sa kanya? Ito ay lugar ng trabaho ng gobernador, tanga ka. Maganda rin ang social affairs, di ba? Ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Para sa bago nating empleyado. Yumura curious name. Ako ang ika-12 saglit na iskolar, si Bekwu. Zodiac sign Access Bekwu, ang posisyon ko sa impyerno ay, Empleo Teolyo. Kaya ang sinasabi mo ay, hindi mo alam kung bakit naging ganito ang impyerno. Sige, sa kasamaang palad, isang araw nang magkamalay ako, nandito ako. Alam mo ba kung nasaan si Tulio? Hindi ko alam. Arg. Akala ko madaling hanapin. Sambit pa ng hari, paumanhin, wala akong silbi sa pagtulong sa iyo. Hindi mo kasalanan. Upang maging tumpak, ito ay isang bagay ng tulpo. Isipin natin ang mga posibilidad kung bakit dumating sa puntong iyon. Hindi ko alam kung may nangyari sa tulpo. Yung kaguluhan. Theolbo, si Omar ba ang gumawa nun? Masyadong nagmamadaling isipin. Kulang ka ba sa impormasyon? Upang makahanap ng isang paraan upang malampasan ang sitwasyong ito, nagsumikap din ako sa maraming paraan. Sigurado akong makakatulong ito. Magaling ka sa trabaho mo. Gusto mo siya. Interesado ka ba kung saan nagtatrabaho ang gobernador? Haha, tumatanggi ako. Haha, hindi ka nakakatuwa. Sa tingin ko ay dahil sa July. Pero saan napunta ang babaeng nagngangalang Jiwo? Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Ang bagong empleyado. Pinadala ko siya sa isang misyon. Isang gawain. Sige. Simpleng gawain. Pagkatapos naulipat ang sensa kung hinahabol ni Jiwo ang lalaki, tulungan mo ako. Samantala ipinatigil ni Jiwo ang lalaki sa pagtakbo gamit ang pagsigaw nito. Ano-anong nangyayari dyan? Habulin. Gumagawa ba sila ng pelikula? Ang mga komento ng mga nakakita sa kanila. Pagkatapos naalala niya ang stick na parang wand, nakakahiya dito. This is Harry. Ano siya? Harry Potter. Oo. Harry Potter. Bakit ko ito kukunin? Sinabi ko sa iyo na huwag mong tamaan ang mapang-asar na estudyanteng iyon. Ikaw ang gusto mong mamatay dahil sa. Ito ay isang espesyal na pribilehyo. Kung hindi mo gagawin ko. Mabuti. Ngunit ano nga ba ang dapat kong gawin kapag kumuha ako ng estudyante? Yumuranim, halika rito. Oh, sandali lang, alis na ako, simple lang ang gawain. Sigaw ng ganyan habang kumakaway ng Harry Potter. Sunugin ang makasalanan. Harry Potter. Kaya ang resulta parang naging timang siya. Harry Potter. Sambit habang ikinaway niya ang stick wand, na ipinagtaka ng mga tao sa kung ano ang ginagawa ng babae. Samantala nakalayo na sa pagtakbo ang hinahabol nitong tao. Napahiya ako sa aking ginawa, nagmukhang temang tuloy ako sa mata ng mga tao. Tinuturoan niya ako dahil sa naawa siya sa akin. Pero hindi magawa ng maayos ang itinuro. Isa itong ganap na masamang pagsasama, ikapa niya sa kanyang sarili. Oo. Humihingi ako ng pasensya. May naisip akong iba. Pagpaliwanag niya pa dito. Pareho tayo, ako man ay nagkamali din. Kaya Lee Jiwo. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba naintindihan noong hiniling kanyang huminto sa trabaho? Humihingi ako ng pasensya. Humihingi ako ng pasensya. Sambit ni Jiwo, I'll take control of my actions, ha? Malamang. Mas maganda ito. Sinbei. Kailangan mo akong tulungan. Sambit niya kay Jiwo. Anong gagawin ko? Ika pa ni Jiwo sa kanyang kasama. Samantala may paparating na isang tao mula sa hindi kalayuan tungo sa kanila. At naglalakad ito papalapit sa kanila. Habang tumatawa. Kaya mula ngayon, tayo.
Pagkatapos ipinakita kung sino ang naglalakad parang hindi tao ngunit parang uri ng tao, pero hindi pa ipinakilala. Kailangan nating mahuli ang lalaking ito. Ito yung lalaking hinahabol ko. Oo, isa siya sa mga patay. Dapat ba natin itong sugpuin? Hindi, kung gayon siya ay tatakas. Yung tipong, magaling siyang tumakas. Susubaybayan natin ito, pagkatapos ay naghahanap kami ng isang butas at sorpresahin siya sa isang pag-atake. Pero anong seryosong ginagawa niya? Ito ay, panapanahon. Kaya nagtanong si Jiwo kung nagpapatrol ba itong patay na lalaki. Ito ay tama. Alam kong mahirap paniwalaan. Pag may pinuntahan yung lalaking yun. Maraming mga patay ang laging lumilitaw pagkatapos nito upang sirain ito. Siguro sinundan sila ng lalaking iyon. Tapos nagpunta ang zombie sa kung saan may narinig siyang pagkaluskos. Marahil ang gawain ay tapos wanakli ng zombie ang kurtina samantala doon pala nagtatago ang lalaking hinahabol ni Jiwo. Alisin ang anumang mga hadlang, sambit ng zombie habang nakangiti ito ng masamang ngiti. Dahil doon nagulat ang babae sa kanyang nakita kaya parang hindi ito makagalaw. Pero sa kabela ng lahat humanda pa rin ito para sa kanyang pagtakbo. Pagkatapos tumakbo na ito para pigilan ang gagawin ng zombie sa isang lalaki. At lalo niya pang binilisan ang pagtakbo ng babae. Samantala nakapaglonsad na ng pag-atake ang zombie, gamit ang mga kamay nito. Sa huli, nagawa pa rin niya umatake gamit ang hand strike nito na may mapang wasak na alikabok na usok. Tapos ipinakita ang pagtilapon ng dalawang tao habang yakap nito ang isang tao para sa protection. At nagpatuloy ang kanilang paglipad pagulong-gulong hanggang sa sila ay bumangga sa pader ng pagkahuhog nilang dalawa. At parang nainis pa ata ang zombie sa pagligtas ni Jiwo sa lalaking kanyang biktimahin. Magaling, Lee Jiwo. Magaling ang ginawa mo, sambit ng babae sa pagsigaw. At saka tumalon ito sa itaas para sa kanyang paglonsad sa pag-atake laban sa zombie. Ngayon hindi ko sasayangin. Sa pagkakataong ito, sambit niya dito habang inihanda niya ang kanyang pag-atake. At ngayon lunukin mo ang iyong mga kasalanan. Gamit ang panulak kong pamakpok sayo. Habang buhat nito ang masugawa ng kanyang enerhiya. Samantala nakatingala naman ang zombie habang nasa ere ang babae sa tingin ba ng babaeng ito tatama sa akin ang at aking niyang iyan. At ayun na nga, tinawanan ng zombie ang malapit ng tatama sa kanya na pag-atake ng babae. Kasabay ang pag-iwas nito, kaya bakas na lang ng zombie ang naiwan bago pa tatama ang atake. Kahit ganun pa man, nakalikha pa rin ito ng malakas na pag-usok sa lugar. Lee Jiwo. Sambit ng babae gamitin ang aking sibil na pangalan at humingi ng suporta. Mabuti. Naintindihan. Hintayin mo ako. Tugon ni Lee Jiwo sa babae. Pero kailangan mong bumalik sa lalong madaling panahon. Sa iyong pagkakaalam, samantala papalapit na sa kanya ang zombie. At sa paglingon nito, hindi ako yung tipong palaban, sambit pa ng babae sa zombie. Habang ang zombie ay gumawa ng pag-atake gamit muli ang lakas sa kamay nito. Kaya napamura ang babae dahil sa walang oras para makapagdepensa kaya nanggaliit ito. Pero sa kabila nun, nagawa niya panaunahan ang zombie kaya naman hindi ito nakalapit. At pinagpapalo niya pa ito ng pamakpok ng sunod-sunod, habang walang kahirap-hirap itong pinipigilan ang bawat pagpukpok nito sa zombie. Kaya napasigaw ang babae sa kung ano gusto ng zombie. Kaya naman napangisi ang zombie. Sa babae kaya nagulat ang babae sa ginawa ng zombie. At sa paparating na pag-atake ng zombie sa babae gamit ang paghampas nito. Ngunit sinabayan ito ng babae para hindi pa rin makalapit ang zombie sa kanya. Kaya yung tipong nasa likod ng martilyo. Sambit ng babae na may inis sa labi. Sa kasuman pala napaangat ang paa ng babae mula sa lupa. Kaya sinamantala ng zombie ang pagkataon habang nasa ere ang katawan ng babae. Sa paglapit ng zombie sa babae agad niyang tinamaan ang babae sa ulo sa lakas ng pag-atake iyong bakas lang ang naiwan. Kaya naman napaangat ang ulo ng babae sa itaas ng kanyang kaluluwa. Pero sa kabila nun, tinamaan niya rin ang zombie gamit ang pag-swipe nito pataas. Kaya sapul sa tama ang bibig ng zombie, kahit daplis lang iyon. Kahit ganun, wala pa ring epekto iyon.
Kung hindi ko ipapatong ang mga paa ko sa lupa, hindi ko magagawang magdulot ng mapanirang puwersa. Tapos napangiti muli ang zombie sa babae, na parang mayroon itong ibang gagawin. At ayan na nga ang ginawa ng zombie, ang paggamit ng kalasag laban sa babae. Kaya nagulat ang babae sa kanyang nakita. Kung ito hindi nakita ng bukas niyang mga mata, ayaw niya maniwala dito. Sa kabila nun, tuloy ang paggamit ng zombie sa kanyang lakas na parang may gustong gagawin. Pagkatapos nun, nagawa ng zombie ang kanyang gusto makamit. Habang natulala naman ang babae. Dahil doon, nagawa siyang mahawakan ng zombie, kaya nainis ang babae sa kawalan niyang magawa. Pagkatapos tinangay niya ito sa paglipad ng napakabilis sa bilis. Tapos inuntog niya ito sa gusali ng napakabilis. At inuntog niya pa ito sa kabilang gusali. At muli niya namang inuntog ang babae sa magkabilaang gusali. At muli niya pa itong inuntog sa gusali. Pagkatapos ng ginawa ng zombie sa babae makitang may tumatalsik na langis sa mga usok. Sa gusali, kung saan hawak ng zombie ang babae na parang naiwan na nito ang kanyang kaluluwa sa kawalan niya ng malay. Samantala, nakangiti ang zombie sa kanyang kasiyahan habang gumagawa ito ng pag-atake sa babae. Kaya, atakihin muli ng zombie ang babae gamit ang mga daliri nito, nang may kasiyahan. Ngunit, may paparating na pag-atake mula sa kanyang blind spot, nang hindi niya namamalayan. Dahil doon, nagawa siyang tamaan ng tuhod sa ulo, sa lakas ng pag-atake ang kanyang kasiyahan, ay nawala. Pagkatapos ipinakita ang pag-atake ng babae sa zombie kung paano niya ito, mabogbog. Samantala ang sa isip ng babae kung ganyan ba kabilis dumating ang kanilang suporta. Tinawag ko siya, sambit ni Li Jiwo sa babae habang umilag sa atake. Tumawag ka, ilang tao ang tinawagan mo? Tanong ng babae kay Li Jiwo. Ang tao, ay isa, at malapit na itong dumating. Tugon niya sa babae habang tuloy ang pag-iwas nito. Ordinaryong patay ang lalaking iyon. Gumagamit siya ng armor. Hindi bababa sa isang level 1 Undertaker ang dapat dumating at marami sa kanila ay level 2 Undertaker. Kaya, napaluhod na lang ang babae pero tanga ka, kaya nagmura siya. Isang tao lang ang tinawagan mo. Gusto mo bang mamatay dito? Sigaw niya pa kay Li Jiwo. Pagkatapos nakalapit si Li Jiwo sa zombie gamit ang pag-iwas nito sa atake ng zombie. Kaya naman sapul sa ulo ang zombie gamit ang pagsipa ng side thrust, kaya napa. Angat ang zombie sa lakas ng sipa na yon. Siguro, hindi sa buhay na yon, sambit niya pa dito habang may ngiti. Ano ang pinagsasabi mo? Tungkol sa kanya, tanong pa ng babae. Anyway, yung kay Li Jiwo. Samantala, malapit nang tumalsik ang ulo ng zombie sa lakas ng pagsipa niya ng sidekick. Kaya, naisip ng babae kung palagi ba siyang magaling makipag-away ng ganito. Habang ang zombie ay parang malapit nang mawala ng malay, sa bawat pagsipa niya na yun. Mukhang nakasuot siya ng armor. Pagkatapos biglang lumayo ang zombie mula sa kanyang kalaban, gamit ang natira nitong lakas. Tapos umikot ang zombie, gamit ang bilis nito sa pagtalon. Habang nakababa naman ang depensa ni Li Jiwo laban sa pag-atake ng zombie. At muling umaatake ang zombie kay Li Jiwo habang ito patalon-talon sa paligid niya. At muling umikot muli ang zombie sa kanya, habang nakataas ang kalahati sa depensa nito. Kaya napasigaw ang babae na ingat, Li Ju. Ito ang kanyang kakayahan. Pagpaalala niya pa, kay Li Jiwo. Samantala muling nanglilisik ang mata ng zombie, at bumalik ang pangit nitong ngiti. Na parang may naisip itong gagawin para makapagsansad siya ng pag-atake kay Li Jiwo. Pagkatapos tanging bakas na lang ang nakita sa kanyang kinatayuan. At muli ating antabayan mailabas ang kasunod nitong chapter. Kung kailan ma-release ito sa mangga muli, salamat.